Romans chapter 5, verse 12. Siguro sabayan nyo na lang ako, no? Dahil ito, ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yung sindan. At ang kamatayan sa pamamagitan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, yung paksa po natin pagsasaluhan ngayong gabi, madalang itapik ko sin, o kasalanan. Marami tayo napapakinggan magandang messages. Pero itong kasalanan, parang bihira siyang talakayin. Tapos nga madalang. At yung hapon na to ay ito po yung binigay ng Panginoon sa akin. At pinag-aralan ko ba't ba nagkaroon ng kasalanan sa katauhan. Alam natin yung kwento ng anghel na si Lucifer doon sa langit kasama ng Panginoon. Siguro sabi doon sa Isaiah, nag-repent siya, kasi kung titingnan natin yung katangian niya doon sa Ezekiel yun, sa Ezekiel, yung katangian niya maganda, Ezekiel 28, sabi ron. Sabi nga, sa verse 15, wala kang kapintasan mula nag-isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Okay, no? Naging palalo kasi siya. Sabi rito, ikaw ay larawan ng kasaktalan, sabi sa verse 12. Puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Sinabi kasi sa iyo. At ang pagkaungit ay inihanda ng unang pa ng isilang ka sa mundo. So, kerubin ang tinalaga mong magbabantay sa iyo. Nasa ikatuktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo ay mga batong kumikinang. Sabi nga, wala kang kapintasan. At sabi roon sa Isaiah, Isaiah chapter 14, verse 12, mula verse 12 lang hanggang 14, ito po sabihin niyo, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga, anak ng mukhang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, itatayo ko ang aking luklukan, uupo ako sa ibabaw ng bundok sa ilaga, sa dakong tulungan ng mga Diyos, aakyat ako sa ibabaw ng ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Sabi nga, sige, naging palalo, sobra. Dahil sa husay niya, sa ganda ng itsura niya, gusto niyang higitan yung Diyos. Yun yung unang kasalanan. Okay, no? Paano nakarating sa sanlibutan yung kasalanan? Kasi nga ibinagsak sa lupa si Satanas, si Lucifer. Siguro pag-aralan natin, noong likayin ng Diyos ang langit at lupa, sabi ro sa Genesis chapter 1, mula sa verse 1 hanggang 25, talagang nilikha ng Diyos ang wala pang hugis, wala pang hugis, ay yung ang bumabalot sa kadiliman, sabi umiipang malakas na hangin, sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya magkaroon ng liwanag, at pinagbukod niya yung liwanag at dilim, magkaroon ng kalawakan naghahati sa tubig upang magkahiwala ito.
Ano, ibig sabihin, sa kanyang paglikha, ano, na lumitaw yung daigdig. At nagkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, lalaki, no? At nagkaroon ng mga puno, halaman. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon doon sa verse 25 ng Genesis chapter 1, nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos nasiyahan ng mamasdan ng mga ito. Ibig sabihin, nasiyahan ng Diyos, perfect ang kanyang pagkalika. Walang pagkakamali. Wala pa yung kasalanan. Wala pa yung kasalanan. At pagkatapos na likayin ng lahat ng ito, sabi ro sa 26, sabi niya, ngayon lalagyan natin ng tao. Ito, gawin natin siyang kalarawan natin. At siya yung mamamahala sa lahat ng nilikha natin. Binigay ng Diyos yung dominion. Sabi nga sa Genesis chapter 2, sabi ro sa verse 25 ba yun? Genesis chapter 2, pagkatapos niya likayin ng lahat yun, pagdating sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Nagpahinga siya, bakit? Kasi sabi niya, perfect, nasiyahan siya. Itinagi niya yung araw ng pamamahinga, ikapitong araw, dahil nasiyahan siya sa lahat ng creation niya. Okay, no? Matapos niya likayin ang lahat, sabi nga, matapos niya likayin ang lahat, bago pa yung tao, likayin, naglagay siya ng halaman sa Eden, at doon niya inilagay yung tao. Napakaganda ng pinaglagyan. Yung Garden of Eden. At nilagay niya yung tao roon. Pagdating sa, dito sa chapter 2, verse 9, sa verse 8 muna, naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong sila na nandoon, dinala ang taong kanyang nilikha. Pinasipon niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, nailagay niya na lahat, Sabi nga, pagkatapos doon, pagdating sa verse 16 ng chapter 2, inilagay na sa halamanan yung mga tao, binigyan niya ng dominion, pangalagaan at pagyamanin. Okay, tingnan po natin, Sinabi niya sa verse 16, dito na nagbigay ng utos ang Diyos sa tao. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka na. Okay? Okay, nagbigay na ng utos. Kung mapapansin niyo po yung verse 9 ng chapter 2 ng Genesis, sabi nito, mayroong tatlong uri ng punong kahoy na inilagay ang Diyos doon sa halamanan. May tatlong klase ng punong kahoy na inilagay diyan. Ano yun? Yung isang uri ng punong kahoy, marami yun eh. Isang uri yun, pwedeng kainin ng lahat ng bunga. Nakakalugod sa paningin at masarap ang bunga. Marami yun. Pangalawang puno, yung punong kahoy na nagbibigay ng buhay, nag-iisa yun. Mapapansin niya, pag ang misa kasi na binabasa lang natin ito, hindi natin nabubulay-bulay. Pangatlong puno, nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, nag-iisa rin yun. Nag-iisang puno. Yung isa,
magaganda, nakakalugod sa paningin, at masarap ang bunga. Marami yun, iba-ibang uri yun. At yung dalawa, nag-iisang ano lang yun. Okay na ho? Pag-aralan natin, tatlong bagay bakit nahulog sa kasalanan ang tao. Inanong lang to, pagkamatarin pa tayo makapag-extract ng mga revelation dito sa paksa na to. Kumuha lang ako ng tatlong bagay bakit nahulog sa kasalanan ng tao. Okay? Yung unang puno, natin ito, bakit nahulog sa kasalanan ng tao? Ang tao hindi marunong makontento. Hindi siya masiyahan. Walang kakontentuhan. Isipin mo, sabi ro sa verse 16, makakain mo ang alinmang bungong kahoy sa alamanan. Ibig sabihin marami yun. Alinmang kahoy sa bunga ng halaman. Huwag lang ang bunga ng puno na nagbibigay ng yung pagkaunawa tungkol sa mabuti at masama. Yung punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mo yun, pero lahat. Pero anong ginawa ng tao? Sinuway pa rin ng Diyos. Hindi siya nakontento sa ibinigay na marami. Okay, no? At binigyan na nga siya ng Diyos ng nakalulugot at masarap na bunga. Pero tinignan pa rin ng tao. Napakaganda ng na to. Ng puno na to. Napakaganda sa paningin, sabi ni Eva. Sabi niya, palagay ko, masarap ang bunga nito. Okay, no? Pero sabihin siya na kontento. Sabi na nga ng Diyos, huwag mong kakainin na. Walang pagsala, mamamatay ka. Okay na po sa isip mo. Okay, no? Walang kakontentuhan ang tao. Hanggang sa panahon natin, maraming tao. Hindi na kontento. Sabi ko nga, hindi naman natin maialis yung ibang Pilipino. Dahil sa hirap, makakapag-abroad. Ilagay ka na ng Diyos dito sa Pilipinas. Hindi ka naman nagkukulang. Sa ibang bansa mo pa gusto mabuhay. Nakakalungkot din, no? Pero kapag kainunawa mo mabuti, may katotohanan. Nagkulang ka na ba rito? Alalang-alala sa kinabukasan. O baka ang hinahanap yung sarap pa, mas masarap pa, hindi kontento. Hanggang sa panahon natin, kahit mga Kristiyano, nakikita natin yung gano'n. Ginawa kitang Pilipino, dito ka sa Pilipinas. Pero tayo magagawa dahil choice nila yun eh. Kagaya ni itong unang tao, choice nila to eh. At sabi nga sa Romans chapter 5, dahil sa kasalanan ng isang tao, lahat ng kasala na to. Okay, no? So, hindi tayo nakukontento. Okay? Kung titignan natin, ano sabi mo sa Exodus chapter 20? Siguro daanan natin sa kanya. Exodus chapter 20. Ito ay practical na, practical na pagtuturo lang sa atin ng Panginoon. I-evaluate natin ang sarili natin. Sabi nito sa mga talatang 8 hanggang 10. Kabisado natin ito eh. Malimit natin pag-aralan dito. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw walang gagawa. Isama sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o ang sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito.
na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinagi ko ito at itinalaga para sa akin. Okay, no? Sabi niya, pagkalikha pa lang no? Sa Genesis chapter 2, sinabi niya sa verse 3, ano? Itinagi ng Diyos yung ikapitong araw para sa Kanya. Nung nagpahinga siya, itinagi niya yun, itinalaga niya yun para sa Kanya. Binigyan tayo ng ilang araw? 6 na araw. Yung isang araw kanino yun? Para sa Diyos, pero marami pa rin sa atin. Kinukuha pa rin. Kinukuha pa rin yung ikapitong araw. Hihingi lang ng Diyos isang araw. Nakukuha natin. Ito ay napaka-practical, pero marami sa atin hindi naintindihan doon. At hindi, parang ano lang, sinabihan lang ng Diyos na, naintindihan pa, pero hindi ginagawa. Sabi nga, kinukuha pa natin yung ikapitong araw. Sabi nga, nag-illustrate si Pastor Bibinone bagong dating kami. Pero pulubi, humingi ng limos. Meron siyang 7 salaping pinto, binigay yung 6. At sabi, teka lang, sandali, papasok ako sa loob. Pagpasok sa loob nung nagbibigay ng limos, kinuha pa ng pulubi yung isa, saka alis. Ano tawag doon sa pulubi? Ano tawag doon? Magnanakaw. Ano tawag sa ating kinukuha yung ikapitong araw? Diba, ano lang naman no? Yung logika niya, hindi mahirap intindihin. Logic, hindi para sa atin yun. At dahil hindi tayo kontento, yun naman ay para sa talagang, alam mo naman, libre ka talaga na italaga yung araw ng Yung iba kasi hindi na nila, mahirap intindihin, pero under sila ng gobyerno ng mga kumpanya. Hindi natin ma-i-alis yun eh. Pero salamat, nakikita ng Panginoon yung puso nila, nagsisikap sila at gumagawa ng paraan. Amara ka nakikita ng Diyos ko. Yun ang natin, Hindi natin, yun, at hindi natin masaklawan yung gano'n. Okay, no? Pangatlo, alam naman natin yung malaking kritin, Ano ang inihiling ng Panginoon? Ibigay niyo sa akin ang 10 bahagi ng kinikita natin, ng bunga ng ating pagpapagal. Ilan ang inihingi ng Diyos? 10%. Ilan ang sa atin? 90%. Pero malimit sumasablay pa rin. Sa liit ng 10%, napipilitan pa rin hindi maibigay yung 10 bahagi. Yun lang yung hinihingi ng Diyos. Yun lang yung hinihingi para sa pangangailangan ng templo. Hindi naman para sa ano ba yung pangangailangan ng templo. Alam natin yung pangangailangan ng templo. Ano yun? 10% lang ito, napakaliit. At isa yun, hindi tayo nakukontento sa 70%, kukuhanan pa natin yung 10 bahagi lang. Ilan lang yan, walang kakontentuhan ng tao. Kaya malimit, Kristiyano na, nahuhulog pa sa kasalanan. At ganon nagsimula yung kasalanan. Hindi marunong makontento yung tao sa simula pa. Sa simula pa, kaya nga sabi sa John 10, naparito si Satanas upang magnakaw, magwasak at pumatay. Talagang tayo niyan.
sisikapin niyang wasakin yung relasyon natin sa Diyos, ano? Sisikapin niyang nakawan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan, at ng pagsunod sa Diyos. Sisirain niya, sisikapin niya, wasakin niya. Pero salamat sa Panginoon. Ano? Sabi ni Jesus, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na ganap, kasiyasiya, at kasaganaan nito. Okay, no? So, yun yung unang puno. May lang naman po tayo. Ano yung pangalawang puno? Yung pangalawang puno, sabi ganyan, ito yung nagbibigay ng kaalaman, yung unang kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, no? Ang tao naging makasarili, selfish, sa simula pa. Ano? Isa lang yung sinasabi ng Diyos na wag mong lahat naman pwede mong kainin. Hindi ka na magtatanim, hindi ka na mag-aararo. Meron ng bumubukal na tubig para tumilig doon, di ba? Wala pang ulan noon eh. Pero naglagay na siya ng dumidilig na bukal. Sa mga halamanan, hindi ka na magdidilig, hindi ka na mag-aararo, ano na, pipitas ka na lang at kakain. Yung kaisa-isahan, makita niyo yung ugali ng tao sa simula pa. Yung kaisa-isahan, pinagbabawal ng Diyos. Abay, ginalaw pa. Gaano ka selfish ang tao. Pinaiiral ng tao na mabigyan ng kasiyahan lagi yung laman. Ganyan yung tao. Kaya, mahuhulog at mahuhulog ka sa pagkakasala o pagsalansan sa Diyos. Okay, no? Pinag-iiral niya yung nasa ng laman. Paano ba nangyari doon sa Genesis chapter 3? Alam naman natin yun no? Sabi sa verse 6, napakaganda sa paningin ng babae ng punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Napakaganda. Pinag-gubulay-gulayan niya. Ang ganda talaga. Siguro, kung i-describe, talagang ang ganda sa paningin, parang mas masarap to kaysa doon sa sinabi ng Diyos na masasarap na bunga. At kaya pinagbabawal to. Siguro mas pinakamasarap to, kaya pinagbabawal. Pinag-iiral ng tao yung laman. Mabigyan niya ng pleasure lagi yung yung flesh. Okay, no? At kaya pinagnanasaan hanggang sa panahon natin, alam nyo, minsan nga nakakalungkot, maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, nahuhulog sa ganyan. Hindi naman kaya, wala namang kakayanan na nagawa. Kukuha ng sasakyan, pahulugan, alam niya namang hindi maaabot ng kanyang budget dahil gusto niya medyo maganda yung paningin sa sasakyan niya. Bulok-bulok na yung dati niya sasakyan, nagagamit naman. Siguro ang aircon nito mas malaki, siguro mas matatag sa takbuhan ng bago na to. 20,000 lang naman yung monthly. Malamang kakayanin. hindi masyado pinag-aralan. Dumating yung ilang buwan, hindi na kaya bayaran. Pinag-iiral yung yung nasa. Bibili sasakyan, wala naman palang tiyak na pagkukunan ng paghulo. Diba? Nangyayari yan. Nakakalungkot. Ganon makasarili yung tao Ganon siya ka-selfish. Gusto niya lagi para sa convenience.
Gusto niya lagi hindi nahihirapan yung katawan niya. Okay, no? Kung tutuusin, sabi nga doon sa Genesis chapter 2, verse 9, doon lang tayo umiikot, no? Yung bunga, magaganda na at magaganda sa paningin at talagang tunay na masarap. Hinahangat pa rin yung iba kung hindi naman kaya. Ito nga yung sinasabi natin. Pupunta sa pool. No? Ang mga lalaki kasi, hindi ako kabilang doon eh. Ang mga lalaki, mahilig sa sapatos, pero hindi ako. Kung ano yung pinakamura, yun yung sa akin. Ano ba yung mga, meron nga, siguro mura na yung 5,000 eh, no? Yung mga Nike. Siguro mura na yun. May mas mahal doon. Pipilitin pa rin. Ano ba pagkakaiba ka ng Ako, ibinili ako ni Nobby ng noong araw ko, sapatos na tag 2,000. Hinayang na hinayang ako. Bakit? Pamahal-mahal. Sa akin, pamahal-mahal. Hindi naman komportable yung pa ako. Hindi ako mahilig talaga sa yung mamahal yun. Tama na sa akin yung mga taga 150,000 tsaka 250,000. Tama na sa akin yun. Sa online na yun. 150 tsaka minsan 90 pesos. Yan kaya niya mga taga 80 pesos. Ganyan. Merong mga lalaki pupunta sa pool. Hindi naman kaya ng budget. Ang ganda ng sapatos. Hindi ko alam yung mga brand na magaganda. Wala ko alam din. Kasi hindi babalikan. Hanggang dumating yung time na pati yung pag-tuition ng anak babawasan, pangbayad sa kuryente, isasakripisyo, mabili lang yung gusto. Ganon umiiral yung nasa ng laman. Yung mga babae naman, ang kahinaan na bag. Siguro, yun yung napabalitaan ko eh. Kung bakit, nagagawa ng brand ng bag na mapagkanaka, wala naman naitadagdag sa, sa itsura, at sa, sa totoo lang, ewan ko sa inyo, yung pakiramdam lang nila, para bang gusto mo, Hermes yan, Envy yan, ibig sabihin, yung pala kamahal-mahal ulit, divisoria, yung pala galing. Ibig sabihin, sinisikap o pinipilit ng tao. Kahit mga Kristiyano nahulog dyan, hindi tayo accepted dyan. Pinipilit, basta mapagbigyan lang yung sarili, ewan ko kung convenience tawag doon, o talagang luho na. Gusto yung luxurious life talaga. So, nakakalungkot. Kaya malimit. Nakabili ng bag. Pag uwi sa bahay, ang ulam, scrambled egg. Itlog na maalat. Sinagang tinabilis. Pagtsatsagaan na yun para lang yun ang totoo, yun yung nangyayari. Okay? Dahil sa ganda, sa tingin, sa sarap ng pakiramdam, gano'n nahulog yung tao eh. Doon nahulog sa kasalanan si Eva at saka si Adan. Okay, no? Pangatlo, ito sabi, Genesis chapter 1 verse 28. Genesis chapter 1 verse 28. Sabi dito, at sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng mailang na hayop, sa maging sa malaki o sa maliit. Okay, no? Yung dominion, ibinigay sa tao. Yung kapamahalaan, ibinigay sa tao. Napakataas ang posisyon na ibinigay ng Diyos sa tao. Ito, sabi nga, binigyan na ng mataas na posisyon, gusto pang maging kasing taas ng posisyon
nang nagbigay sa kanya ng posisyon. Di ba, marami tayo nakikita ganyan. Ano pa ba? Maganda naman yung naging ni Manny Pacquiao. Kaya lang gagawin ko lang ilustrasyon. Wala sa mahirap. Sumikat. Naging bilyonaryo. At hindi na kontento sa pagiging bilyonaryo. Naging politiko. Hinagat na maging congressman. At maging senador. Hindi na kontento. Ano ay nangat? Maging isang lang yan, pinaka tangible baga, na halimbawa. Pinaka typical na example na maaari natin maibigay. Ganoon ang tao. Binigyan ka na ng kapamahalaan. Gusto mo pa mahigitan yun. Doon nahulog si Lucifer. Diba sabi sa binasa natin kanina. Gusto niyang pantayan o higitan pa yung kataas-taasan. Nakakalungkot, maraming tao, at sabi ko nga, hindi lagi tayo exempted ng mga Kristyano. At maaaring mahulog tayo, maaaring mahulog tayo sa ganitong pagkakasala. Okay, no? Alam natin yung kwento ni Lucifer sa Isaiah chapter 14. At hindi ito lingid sa atin. Kaya nga, matuto tayo masiyahan. At kung ang Panginoon, sabi nga, kung nakita namang ikaw ay kontento, nagpapakababa, sino pa pwede magtaas sa atin? Kundi yung may kapangyarihan at may karapatan magbigay ng posisyon. Diba? Walang iba kundi ang Diyos eh. Yung iba nagbibigay lang gaya, nagpapalakas sa mga sumisipsip. Hindi ganon. Habang nagpapakababa ka, nakikita ka ng Panginoon, walang iba pwede magtaas sa iyo kundi Diyos. Yun yung pinakamasarap na pag-angat. Yun yung pinakamasarap na pag-angat natin sa buhay. At nawa, alam ko, nakukuha natin at nasasabayan natin kasi practical lang naman itong pagtuturo ng Panginoon. Pagkaman kayo nga kung walang ginawa, ay naman natututo tayo. Pangatlong puno. Ano yung pangatlong puno na makikita natin? Ito po ay talagang ipinakita ng Panginoon sa akin, pinagbulay-bulayan ko mabuti kasi hindi ko pa siya narinig na pagsalusaluhan natin ito. Pagka matandaan natin, itong Word of God, itong Word of God, itong salita ng Diyos, spiritual yan. Spiritual yan. Malimit yan, hindi dapat gamitin ng literal. Malimit nga, gumagamit sila ng yung metaphor, di ba? Nag-illustrate ang Panginoong Jesus nga gumagamit ng mga parable, talinaga. Kasi bakit? Spiritual itong salita ng Diyos. Kaya makikita natin ano yung mga puno talaga. Yung puno na pwede natin kainin, ibinigay na ng Diyos lahat para sa atin. Yun yung ibig sabihin. Ibinigay na ng lahat ng Diyos yung lahat ng kailangan natin. Naghahangad pa tayo. Yung pangalawang puno, yun yung ayon sa sin, tayo lagi. Naghahangad tayo. Yun yung pangalawang puno. Hindi para sa iyo yan, naging selfish ka pa. Gusto mo pa rin angkinin. Gusto mo sa iyo lahat. Yun yung pangalawang puno eh. Yung pangatlong puno, ito yung malimit, hindi napapansin ng tao. Ano yung pangatlong puno? Sabi sa verse 9, sa gitna ng halamanan, naroon ng puno nagbibigay buhay. Ginawa ko siyang pangatlo. Sa gitna ng halamanan, naroon yung puno na nagbibigay buhay at yung pinag-aralan nga natin
puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yung puno na nagbibigay buhay, kung gagamitan natin ng metaphor, ano, sabi ko nga sa inyo, kasi ano to yung spiritual no? Sino ba nagbibigay buhay sa atin? Si Jesus. Sa simula pa lang ng paglikha, ano na si Jesus. Pero napansin niyo ba, binigyan ng pansin ng tao yung puno na nagbibigay buhay? Kinain ba nila yung bunga noon? Diba, Isaiah 53, walang gandang makikita sa itsura. Diba? Hindi pinansin ng tao. Talaga pinagbulay-bulaan ng mga ba't tatlong klase ng puno? Yung isa na marami natikman na nila lahat yun. Siguro nagsawa na nakita yung bawal na puno, kinain ko rin. Pero yung isang puno, hindi pinansin. Ano? Yung puno na nagbibigay buhay. Hindi ito pinapansin ng tao ni pinahalagahan. Ang tao, hindi pinansin ni pinahalagahan ng Diyos. Kundi mas pinahalagahan yung mga bagay sa sanlibutan. Nakuha natin na nasusundan nyo ba yung ano? Ito ay parang ini-illustrate ko lang yung ano, no? Kasi habang nagpupuli-puli ako, nagre-reveal ang Panginoon. Hanggang ngayon, ang mga tao, kung mapapansin nyo, walang panahon sa Diyos. Sabi di ba sa Isaiah, no? Walang pumansin sa Kanya. Ano? Hindi siya sinunyapan man lang. Okay, no? At nakakalungkot minsan ganoon mga Kristiyano, pinapaniwala, hindi pinahalagahan yung ano. Yung Diyos na nagbigay ng lahat, ano, nagbigay ng buhay sa Kanya, lahat ng pangangailangan niya, inihanda na bago pa siya dumating sa mundo. Tapos kasama niya na roon sa halamanan, hindi pinansin. Nakuha natin, nakakalungkot, kung hanggang ngayon isa tayo roon sa hindi pumapansin at hindi nagpapahalaga sa Diyos. Okay, no? Kasi parang galing Saudi Arabia. Alam ko nakakaintindi ng ano yan. Alam niyo sa Quran, noong tinuruan ako nila sa Islam, no? Meron akong nagiging na imam. At natutunan ko rin yung ibang ano nila. Sabi nga, day of the judgment, yung kayaman na tinatawag, Jesus yung magliligtas sa sanlibutan. Ano, sabi nga. At sabi rin ito sa Quran nila, si Muhammad mismo na gano'n ito ha. Kasi yung iba yung ibang prophet niya, ibang rasul na yung mga nagsulat ng ibang mga books. Maraming books kasi yan. Pero kalimitan si Muhammad na nagsulat. Sabi ron, Amaisa no Maria, ibig sabihin, yung mama yun kung tawagin na. Sa tatay naman, abo. Yung sa, ama, di ba, ama. Sa Arabic, abo. Sa yung nanay, ama. Sabi, Amaisa no Maria, fa Makhalid Matullah, Hiwaroha Malhid. Sinulat niya sa Quran, Amaisa no Maria, sabi niya, fa Makhalid Matullah, Hiwaroha Malhid. Ibig sabihin, itong nanay na si Maria, anak niya si Jesus, sabi. O kaya, pwede rin sabihin, Jesus, anak ni Maria, si Muhammad po nagsulat nito. Anak siya ni Maria, siya yung Word of God at Espiritu rin niya. Son of Mary,
Word of God and Spirit of Him. Nakuha natin. Sa kanila, siya rin yung magliligtasin. Ibig sabihin, alam nila na itong anak ni Maria, siya yung salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos. Alam ko 600 years ang una ng Gregorian calendar sa Arabic. 600 years ahead tayo. Kaya maaaring na-quote ni Muhammad yun, sulat ni John chapter 1. In the beginning was Word. Diba? Okay, no? Ibig sabihin, alam niya na si Jesus, siya na nagsabi, ay Diyos, pero hindi nila kinilala at hindi nila pinahalagahan. Hanggang sa kanilang tao lang, nakakalungkot sa atin, tinatawag na Kristiyano, pero tao lang si Kristo sa kanila. Diba? May naglilihim na ganyan. Okay po, no? So, ibig sabihin, yung tao, marami, hindi pinapansin ng Panginoon, hindi pinahalagahan. Noong pa pala muna, gano'n na, sa pagkalikha. Okay, no? Sabi nga, nangako ang Diyos sa atin, tinupad niya naman, makakasama natin siya. Diba? Doon pa lang sa Matthew chapter 1, verse 23, manganganak yung maglilihi ang isang dalaga. Diba? Sa ano rin yun eh? Sa Isaiah chapter 7 pa lang eh. Ano na rin eh, diba? Sa verse 14, maglilihi yung isang dalaga. Tatawagin siya Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nangako na ang Panginoon na makakasama natin siya. Okay? Kahit daw sa John chapter 14, sinabi niya rin yun. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, makakasama natin siya magpakailanman. Matthew 28, nung kinumission niya yung mga alagad, sinabi niya sa atin, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan na sanlibutan na ito. Nangako rin siya kung paano yung pinangako niya kay Joshua, kinote ng sumulat ng Hebrew. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ibig sabihin, kasama natin lagi ang Panginoon. Okay, kaya nga, sabi ng maraming mga Kristiyano, sabi, hanggang sa panahon natin, binabaliwala ang pagiging Kristiyano ng mga Kristiyano. Isipin mo, pinangako ng Diyos, kasama kita lagi. Tapos ang pinaggagawa natin, hindi ka na hindi tayo kasama mo, Diyos. Sinabi mo, tinanggap mo, Panginoon, gumagawa ka ng kasalanan. Para bang diyan ka muna, hindi kita kailangan. May gagawin akong di ba nakakalungkot? Mula pa noon pala hanggang ngayon, kahit mga Kristiyano. Kaya nga, nung binasa ko yung Revelation chapter 3 yun di ba? Yung verse 14 hanggang 20. Yung sabi, isulat mo sa anghel ng Laodicea, sa iglesia ng Laodicea. Diba? Diba? Sa verse 14 pala sabi, ito yung pinagtarang ng Muslim. Sabi nila, hindi ka malamig. Hindi ka rin mainit. Maligamgam ka. Marami sa Kristiyano to, Kristiyano. Ano sabi ng Panginoon? Dahil hindi ka malamig, dahil ikaw ay hindi malamig, hindi ka rin mainit, ano sabi niya? Isusuka kita. Pagdating, ito maganda, pagdating sa verse 20, ano sabi ron? Nakatayo ako sa harap ng pintuan, kumakato. Kristiyano ako, sinasabihan. Mga mananampalataya yung sinasabihan. Bakit? Iglesia to Iglesia ng Laodicea. Kung isipin natin hanggang ngayon sa panahon natin, born again na tayo, hindi pa natin pinubukas na todo yung pinto ng buhay natin. Andito ako, katukan mo katok. Pakinggan ako, pagbuksan mo ko ng pinto. Sasaluhan kita. Pangako ng Diyos yan, di ba? Kaya nga, nakakalungkot hanggang ngayon,
maraming Kristiyano hindi lubos na unawaan yung tamang kaugnayan. Masunay ka doon. Kala ko masaya ko doon. Lord, naintindihan mo naman ako. Minsan lang kami magkasama-sama. Minsan lang ako makapunta dyan. Naintindihan mo kung susunod na lang. Napalo na yung tamang relasyon sa Diyos. Hindi pinapahalagahan. Pero din yung unang tao. At nawa kung naunawaan natin, panahon na para magpulit-pulit tayo. Maikli na panahon natin. Di ba lagi natin sinasabi, maikli na panahon natin. Saan mo gagugugugulin yung natitirang buhay mo? Kung may 10 taong ka, saan mo gusto nga ganyan? Magpakapasasali pa rin sa mga nasa naglaman mo na gusto mong ano? O gusto mo nang mapatono sa gusto ng Diyos. Amen, ano? Ibig ng Diyos, pahalagahan natin ang puno na nagbibigay buhay. Walang iba kundi si Jesus. Diba sinabi niya sa Revelation chapter 2, verse 7, ano yun sabi? Siguro daanan natin bago tayo magtapos. Revelation chapter 2, verse 7, ano sabi ron? Maganda to eh. Sabi rito sa verse 7, kung may pandinig kayo, tingin nyo sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa pagtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatan kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Sa mga nakarinig, kung may pandinig tayo raw, makinig tayo. Hindi yung tama, paglabas natin, wala na naman. Hindi natin. Mamumuhay na naman tayo yung sanasa ng laman natin kung saan tayo masaya. Sabi, magtatagumpay, ibibigay ko yung karapatang kumain ng bunga ng puno kahoy ng buhay na nasa halamanan ng natin. Kasi, inilipat ng Diyos yun, inalis yun eh, para hindi makain ng tao. Diba? Pati yung naglagay siya ng espada. Okay? Ano? So, mapala tayo kung naawaan na kung may pandinig tayo, naintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon. Okay po, no? At ipinangako niya, sabi nga, tandaan natin, kaya lang naman tayo mahuhulog sa kasalanan lagi dahil sa kita ng laman. Di ba sabi ni Santiago, chapter 1? Di ba? Yung pag natangay tayo sa sa pita ng laman, doon tayo mahuhulog sa pagkakasala. Kaya nga, binilin doon sumulat ng Hebreo, no? Sabi nga ng mga Bible scholars, walang patiyakan kung sino. Hanggang ngayon, hindi natitiyak kung sino eksakto sumulat niya. Sabi niya sa chapter 12, verse 1, yamang nalilinit tayo ng makapal na saksi, anong gawin natin sa kasalanan? Iwaksin natin ang kasalanan o anumang balakid na pumipigil sa atin. Magpatuloy tayo, tumingin tayo, ituon natin yung paningin natin kay Jesus pagdating sa verse 2. Kasi bakit? Siya yung nagbigay ng faith sa iyo. Siya rin yung magpapasangkal nito. Ang pangako, sabi ro sa 3:21 ng Revelation, sabi ro, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paano ako ay nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan. Sabi, malinig ko mabasa dito sa Revelation na yan. Makinig ang may pandinig. Meron po ba tayong pandinig? O konti may pandinig. Mapala yung may pandinig na nakinig. Amen po.